morning Philippines, good morning all over the world. Again, this is Kuya SMB. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayong araw mga katekramers, please don't forget to subscribe again. Not for my channel only but sa ibang channel din under ng Tekram community. Para sigurado punto por punto, apak na pak, para lagi kayong updated sa ating mga latest upload dito sa ating channel. Okay? Well, ating pag-uusapan regarding po doon sa mga sinagot ni Dave Manalastas during his face-to-face interview ng isang vlogger. Kung may mga opinion, reaction po kayo sa mga napanood po ninyo punto por punto, please comment section below. Babasahin po natin yan isa-isa, punto por punto. Well, mga katekramers, grabe na. Parang pinapahiwatig doon ni Dave, sorry sa word naman nasanay kasi, Dave, na siya yung akusado. Siya yung suspect. Why? Nagawa niya na umalis sa poder ng ni Tatay Tekram, sa residence ni Tatay Tekram, it because may nagawa si Tatay Tekram na hindi kaaya-aya sa kanyang personal na pagkatao, na hindi niya tanggap. Well, and you know what mga ka-idol, mga katekramers, lahat naman tayo may karapatan, may kanya-kanya tayong kahulugan kung ano talaga ang pag-iintindi natin sa isang sitwasyon. Hindi lang siguro ako nakakapansin sa nangyari sa mga naisagot ni Dave Manalastas tungkol sa face-to-face interview na lahat inilahad niya punto por punto, inilahad niya punto por punto ang ginawa ni Tatay Tekram noon hanggang sa ngayon, na kung saan na hindi na daw niya nakaya why siya daw ay umalis. Na pinapalabas na dito mga katekramers is masamang tao ang isang founder of this community. Masakit man sa karamihan, masakit man sa mga followers ang narinig ng kasagutan ni Dave tungkol sa kanyang tatay-tatayan dito sa social media. Maraming naglugmok, maraming nasaktan. So it means dito natin masusukat yung level ng ugali ng tao. Maraming nag-comment sa section sa mga videos na mabuti na lang daw na hindi natuloy bilang as a biological son of Tatay Tekram si Dave, dahil ngayon ito nang pinapakitang upang ugali na itinuring si Dave na sariling tunay na anak, na they are open na gamitin ni Dave ang apelyong Manalastas, pero sinayang niya ito dahil sa may mga dahilanan. Alam niyo mga katekramers, sa panapanood kong videos, parang hindi accept ni Dave na mabigyan siya at matuto siya ng lesson. Alam naman ng karamihan na kung may nagawa man ng founder ng community, si Tatay Tekram, regarding the situation, ito hindi kakasama ni Dave. Baka may nagawa yung bata na hindi maganda, na pinayuhan lang, normal lang. Again, ulitin ko po, we are not perfect. We are human being only. Tao lang po tayo. Ganun lang po dun mga katekramers, na pinapahiwatig sa kanyang mga kasagutan na wala siyang mali.
Nasa kay Tekram yung mali, punto por punto. Kasi kung pag-uusapan daw sa benefits, di ba? This, that, notes, ha? Benefits, doon na nagkakalaman na. Yun ang dahilan kung bakit isa din, yun din ang dinahilan niya. Yun talaga ang dahilan. Dinahilan lang niya na nananakit si yung tatay-tatayan niya, sinasaktan siya, pinapagalitan siya. Normal lang po yun as a father na masaktan yung ang mga bata dahil kahit pa paano matututo. Yun din ang way kapag legit tunay na nagmamahal ang tatay. Kasi kung walang pagmamahal, bahala ka sa boy, sige, do what you want. Di ba yung mga ganong eksena? Ganon lang po dun mga katekramers. Na ngayon, dito na natin nasusukat na anong klase? Ha? Tumaas na ba ang, lumaki na ba ang ulo? Tumaas na ba ang level ng pagkatao ni Dave? Bakit nagawa niya to sa kanyang tatay? Lumaki na ba ang ulo niya? Dahil sa nakikita niya na maraming nagmamahal sa kanya. Hindi inaakala ni Dave na yung mga taong nagmamahal sa kanya through his father, as father. Ha? Sana nagpasalamat na lang siya kay Tatay Tekram. Kung umalis man siya, tahimik na lang siguro yung bibig niya kahit paano. Hindi siguro lahat ng mga supporters magagalit sa kanya. Grabe ngayon ang galit siguro mga almost. Kasi may nakuha si Dave, may napaniwala niya mga supporters. Yun ang makitid ang isipan na hindi marunong balanse ng sitwasyon. Kasi alam nyo, sa nangyayari punto por punto mga ka-Tekramers, yung issue galing mismo sa kanyang bibig. Yun ang dahilan. Benepisyo. Kung nakabenepisyo man daw si Tatay Tekram sa kanya, siya daw rin nakabenepisyo. Kahit anong sasabihin mong na itulong mo kay Tatay Dave during the vlogging, hindi pa yun sapat na isumbat mo yung naitulong mo kay Tatay Dave. Kasi yung sinabi yung benefits, panunumbat na po yun kay Tatay Tekram. Okay? Hindi ko alam kung bakit may lakas kang loob na sabihin yun sa yung, dito sa social media sa tatay mo. Anong masasabi ng mga supporters sa iyo? Matutuwa kaya sila sa sinasabi mo? No. Malaking big no. Hindi po yun makakatulong sa career mo. Ganun lang po dun. Ulitin ko, hindi po yun makakatulong sa career mo sa ginagawa mong pang-ugali dito sa social media. Dapat bago ka gumawa ng hakbang, bago ka gumawa ng paraan para may ayos sa bilang man lang sa iyong karapatan, bilang man lang sa iyong kapakanan yung dignidad, tumahimik ka na lang. Siguro kung tumahimik ka na lang, umalis ka na lang, wala ka ng ingay, siguro may ilan-ilan dyan na susuporta sa iyo punto por punto. Dahil sa pinapakita mong di kalaesan, pang-ugali, na hindi makatao, hindi makatarungan, maraming galit sa iyong supporters. Maraming galit ang mga Tekramers. Hindi ko alam kung sino nakakapaligid sa iyo, hindi ko alam kung ang kapal ng lakas ng mukha ng loob mo, bakit nasabi mo yun sa iyong tatay. Nasabi ko sa upload, wala tayo. Wala tayong karapatan na manumbat tayo sa ating magulang. Okay? Kagaya mo rin po yan, Bra Dave. Wala kang karapatan isumbat kung anong naitulong mo kay Tatay Tekram, yung benefits ang sinasabi mo, dahil kung wala siya, hindi ka nila makikilala sa social media. Tama ba ako? Kung tama ko, please comment section below and don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Hindi lang po to. All vloggers under Tekram community. Please subscribe. Ganun lang po mga ka-Tekramers, yung ang punto ni Kuya SMB.
Dapat pinangalagaan mo yung dignidad mo, yung reputasyon mo bilang bata. You are 18 years old already. Kasi ang pinapalabas mo dito, ikaw yung, kung sa krimen, ikaw yung kawawa, ikaw yung suspect. Ang nangyayari, what I mean, si Tatay Tikram ang nagiging suspect na why siya ang dinahilan mo kung bakit ikaw ay umalis sa poder nila dahil may mga dahilan ka. Ang babaw na dahilan lang po yun. It's part of your life. Swerte mo nga, Dave, na kahit ganun ang ugali mo, may legit tunay nagmamahal sa'yo. Kasi unang-una, ang iniyakan ni tatay ay ni Tatay Tikram, hindi yung nakukuha nila sa'yo. Ang iniyakan niya during his life, you know what? Yung panghihinayang niya sa'yo. Dahil itinuring kang tunay, legit na anak niya. Why? Na nagawa niya yun. Huwag mong isipin yung mga naitulong mo, yung pagbablog sa content na yun. Kasi it's part of you. That's your also, what I mean, yung way para matuto ka. Kasi dito sa ibabaw ng mundo, kung hindi ka magtatrabaho talaga, hindi ka mabubuhay. Kaya nang hanap buhay ni Tatay Tikram as a vlogger, ipinasok ka doon. Isinalang ka sa kanyang mga videos. Huwag mong isumbat yun. You have no right na isumbat yun sa founder ng community na ito. Akala mo maraming natutuwa sa mga kasagutan mo during your face-to-face interview? Wala. Ang natutuwa sa'yo, yung ginagamit ka lang. Kasi alam nila, may punto dyan si sige, patuloy mo lang yan, Dave, para masira si Tikram. Oo. Tapos ang yayabang-yabang yun yung mga nakakapaligid sa'yo, na binibigyan ka ng ganitong sponsor, di ba? Ay, yung paki namin, anong paki ni Tatay Tikram sa mga sponsors mo? Kasi wala rin sila magdidesisyon kung bibigyan ka or not, yung mga supporters. Pero dito sa punto na ito, huwag mong ipagmayabang sa mga tao. Lalo hindi naman kasi hindi naman ikaw nagpo-vlog dun yung mga ibang kasamahan niyo diyan sa dapat siyang wakwakan ang community. Kawakwakan Oh, mula din sa ating mga anik-anik na mga kaibigan. Okay. Ganun lang po dun. Kasi nangyayari parang ikaw pa yung nadihado sa sitwasyon na ito Tapos ang naging suspect si yung tatay mo siya ang naging dahilan kung bakit nakakaganyan. Ikaw nagdesisyon yan actually. Ikaw nagdesisyon yan na umalis. Kaya regarding naman doon sa kung babalik ka pa ba, it's up to you. Siguro welcome yan, walang problema yan kay Tatay Tikram. I don't know. Mag-usap lang kayong face to face. Ganun lang, that's the way na kung gusto mong may ayos ang sitwasyon. Kasi ang nangyayari dito, yung pride mo ang pinairal mo by nagawa mo yun. Maraming nanghinayang. Kasi akala mo sa sarili mo, ikaw ang sinuspect Maraming nangangalaiti, maraming galit,
Maraming, alam nilang karamihan, uhaw ka. Siguro may nagsulsul sa'yo. Sige, I don't know kung sinong mga vloggers sa likod mo. Na grabe yung inggit kay Tatay Tekram. Maraming nanghihinayang mga ka-idol sa nangyari. Anyway, hanggang dito na lang ang ating content ngayon mga ka-idol. It's, siningit ko lang po ito. Again, please don't forget to subscribe this YouTube channel and Kuya SMB Vlog. And point notification bell sa mga gusto magpa-member po nitong channel. Mura lang, 25 pesos lang po naman mga ka-idol. Kasi makabawi-bawi man lang sa katulad namin mga vloggers, other ng Tikram community. Ayan, maraming salamat Again, ulitin ko, is my opinion, reaction. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pag-iintindi at pag-unawa ng isang sitwasyon. Alright? Alright, pasawki. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, fact na fact, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat lagi. Mabuhay po tayong lahat. God bless you all.